No, sir. Para maging normal ang lahat. Hindi, sir. Sabi ko, For all you nobody, know, ano, ito, sir. for all you know, even President Duterte, walang kontak kay Pastor Kibuloy. Hindi alam kung nasaan na ngayon. Lahat. Ako mismo, I was trying to keep in touch with Pastor Kibuloy nung lumabas yung kanyang warrant. I was trying to contact him, pero wala. To no avail. Hindi na talaga makontak. So, unfair din na gawin natin requirements sa kanila dahil they are only ordinary members of the church. So, I think it's high time. It's high time, no? Before you leave. It's high time na you also exert effort na sana gumanda, bumalik yung pagtitiwala ng komunidad at ng pulis doon sa Davao City. Tutulungan tayo. Ako mismo. Tutulong ako. Ay, dati akong Chief PNP. Dati ko kayong mga tao. I care about you. And I also care about the people of Davao City. Lalong-lalo na itong mga membro ng QJC. I really care for them. Mga kababayan ko ito eh. I also care for you. Mga tauhan ko kayo dati. So sana mabalik natin yung trust, samahan ng pulis. For all we know, isa, di ba? Accounted na yung isa. 5 na lang yung hinahanap nyo. And yung 5 na hinahanap ninyo, because you cannot do otherwise dahil trabaho ninyo yan. Hanapin talaga nyo yan. Dahil because order dyan ng korte, kahit na masakit sa kalooban ko bilang kaibigan ko si Pastor Kibuloy, na hinahanap ninyo yung kaibigan ko, wala akong magawa because may warrant of arrest siya. Trabaho ninyo yan. So ang akin na lang is, you concentrate doon sa hinahanap ninyo without unduly antagonizing the people of Davao City. Yun lang, pag-iusap ko sa inyo. Gawin ninyong trabaho ninyo na baka overall yun, maging more effective kayo sa paghahanap kung kaibiganin ninyo. Yung mga tao na nasaktan ninyo, magaling naman sa PCR itong RD mo doon. Huwag kayong magdumistansya sa tao. You assimilate with the people. Yun lang pakiusap ko sa inyo. Okay? Your Honor, excuse me. Yes, Before po alis si sir, kasi aalis siya eh. Pakinggan mo muna. Before siya nga. Yeah, go ahead. Go ahead. Yes, sir. Go ahead. Sorry, sir. Starting to nagsusuri ka na kay ma'am. Sige, makikinig siya, ma'am. Sige, go ahead. Oo, salamat Please. at nakinig ka through Senator Bato. Yes, go ahead. Sinabi mo na may mga body cam, binasa yung mga pulis. Buti kayo. Hindi lang kayo ang nabasa, pati yung mga tao namin na sulaban, nabasa. Kasama ng mga pulis. Basa lang ang inyo. Pero yung mga na-inflict ninyo, mga emotional at mental set-up ng mga tao sa loob, hindi yun mababayaran. Kahit ilang beses ka pang maligo at matulog, pagising mo, yun ang naiiwan sa puso mo. Trauma will not appear in only after 2 days, 3 days. 1 month after nyong June 10, sir, doon na nagsilabasan. Yes, hindi exaggeration. Ako, kung hindi lang ako lumuhod sa Panginoon na tulungan ako, sir, sabihin ko sa iyo, lalabas ako ng kingdom, itsa ako magiging sakit ng ulo ninyo. Huwag naman. Wala ko rin makiusap sa iyo. Yes, pero sa iyo ako unang susundin pag ginawa ko yun. Pero may dadalhin akong 10 officer mo. Thank you. Oh. Ito halantaran ito. Ito ang laman ng aking puso. Kasi buti ako, matanda na ako, malapit na ako mag-70, ma-balance ko. Pero how about their kids? May mga human rights dito, may mga DSWD dito. How about those kids? How about those young people? Pag nakasalubong mo, iiyak. What happened to you? Di, aywan ko lang, basta magdilim na ti. Iba na ano. Why? Kasi before nangyari yon, the scenario is this ng gabi, umuulan, tapos kumukulog. Kaya pag umuulan, kumukulog, yun na. Kasi parang nagpe-preempt nila na, may mangyayari namang ganito. Hindi yun. Kaya, nag-organize kami ng psychometrician, sir. We need to process those people. Kasi, hindi kayo ang nakaproblema, kami. Those community, thousands.
And those people, we are supposed to, kung natritin kami, sir, natritin kami, noon tumatawag kami sa barangay police, sa police. Ngayon, pag natritin kami, kanino kami tatawag? Sa'yo, Sir Tory? Ha? Excuse me. Sir Bato, saan kami tatawag? Hindi, kahit na medyo masama ang loob mo, tawag ka pa rin sa kanya. Duty niya yan na mag-provide talaga ng security sa inyo. Konsensyahin ninyo. How about it? Trust is no longer there. Ha? Ano? Trust is no longer there. Ay, yun nga. What will we do? Trabaho niya yan ngayon na i-rebuild yung I hope. I hope. Ako Kasi rin. I tao hope. din kayo, tao din kami. Ito din ang paalala ko sa inyo. Sa kanila, sir, sa kanila. Di ba? Nakatag pa doon. We seek for truth. Then seek for truth. Because the person you are allegedly, na may kasalanan ganun, hindi pa napatunay may kasalanan. Then seek for truth. Oo, seek for truth. Yun ang sa akin. Be fair. Give us a fair treatment and justice also. Kasi community kami, tapos ganun ang mangyayari. Katulad na naman, kanilang madaling araw, 2 o'clock. Siya raw hindi ninyo alam. Pumunta na naman kayo doon sa farm. Ginising at pinagbabalya yung pintuan ng mga farmer doon. What will you do? Another traumatic experience na naman ang ibibigay ninyo sa puso ng mga farmer doon. So, ano na itong ating authority? I cannot say. Para kasing, sorry to say the word, parang Okay, thank you. tapos you will tell us, give them due respect. I think it's not us only. Let them give due respect also because we're innocent. We are part of the public. I am also telling them to do their share. Maningkamot sila na babalik yung respeto ng komunidad sa kanila, sa mga polis. So yan ang aking ibig sabihin doon. Chair, Yes, just to put in proper perspective po Yeah, sa go ahead. sinabi ni General Marbil, ang problema lang kasi dito, sir, hindi na-follow yung rules of engagement. Ilang beses na kasi sila nag-serve ng warrant of arrest. I remember yung NBI nga nag-serve noon. Pinapasok namin, sir. In-entertain namin. Dito kasi sa June 10, I think alam naman ng PNP, marami matatalino naman sila. Before sana sila pumunta doon or kung kailangan na sikreto, at least ang warrant of arrest kasi tao ang hinahanap. At saka kung nasa building siya, hindi po pwede na pasukin mo agad ang building. Magpaalam ka muna dun sa may-ari ng building. Kilala naman nila kung sino administrator. Nung nandun na sana sila, tinawagan nila si PRRT. 3 a.m., gising pa si PRRT mga ganong oras. Nung pumunta sila, 3:15, the videos cannot lie. The footages cannot lie. 3:51 a.m., diretso sila kaagad, lagay ng ladder, tapos pumasok na kaagad without complying with Rule 113, Section 11. Aba, mali yun. Kung mali yun, may karapatan yung mga miyembro na pigilan sila, especially dito sa information na hindi namin maintindihan, na hindi ko na lang i-explain yun. So, yun lang po ang sa amin. At saka, 4 different locations po sila, sir. In each location, hinahanap nila si pastor. Doon nga lang sa Kitbug, 3 areas yun. Buyo-Buyo, Biangan, Kitbug Compound. Sa 3 mga areas, mga 22 ata kabahay, pinasok nila. Ni hindi man lang, diretso na sipa. Ni hindi man lang sila nagpaalam. Alas 4 ng umaga, mga bilaan yun. Anong mangyayari? Siyempre, so, hindi naman siguro nila sabihin na doon sa more than 20 houses na pinasok nila, nandun si pastor. Doon sa Glory Mountain din, ang hinahanap nila si pastor. Sa Prayer Mountain, ang hinahanap nila si pastor. Sa KOJC Central, ang hinahanap nila si pastor. And in one location, there are even 3 different locations likewise. Yun nga lang, yung operational procedure po dito, hindi talaga na-follow. Yun po. thank you, Attorney. Chairman, Yep. can I just want to make it clear kasi it will be a different kung ito susundin po namin. This is a jurisprudence po ng People of the Philippines versus Wang Shen, and Georgie Lee, JR number
1390301 29 September 2004. And just want to make it clear. Kasi iba kasi baka maging natin, wala na kami mahuling pulis. Wala i-announce namin sa publiko na huling ka namin. But based dun sa ito po yung jurisprudence na yun, unannounced intrusion in the premises is permissible when, letter A party whose premises or is entitled to the possession thereof refuses upon demand to open it. When such person, letter B, when such person in premises already knew of the identity of the officers and of their authority and persons, letter C, when the officers are justified in the honest belief that there is an imminent peril to life or limb, and D, when those in the premises aware of the presence of someone outside, because of example there has been a knock at the door, are then engaged in activity which justifies the officers to believe that an escape or destruction of evidence is being attempted. Suspects have no constitutional right to destroy evidence or dispose of evidence. However, the exceptions above are not exclusive or conclusive. At times, without the benefit of hindsight and orderly on the spur of the moment, the officer must decide whether or not to make an unannounced intrusion into the premises. Although search and seizure of a dwelling may be constitutionally defective, if the police officer's entry was without prior announcement, law enforcers' interests may also establish the reasonableness of an announced entry. Indeed, there is no formula for the determination of reasonableness. Each case is to be decided on its own facts and circumstances. In determining the lawfulness of an unallowed entry and existence of probable cause, the courts are concerned only with what the officer had the reason to believe in the time of the entry. Yun po. Sir, Thank you, General Marbel. Before you leave, I would like to remind you, next hearing, please pakidala yung mga officers na inimisyon natin, yung ground commander in every place that you raided to execute the warrant of arrest of Pastor Kibuloy and 5 others. Ilang kwan yun? 6? 6 valid warrants of arrest po. Yung area. 5 po. 3 sa Davao City, isa sa City, isa sa Samal Island, yung Sarangani province. Sarangani, tapos saan pa? 3 sa Davao City. So 4 lahat. Apat. So yung 4 na ground commander doon na nag-serve ng warrant. Papakidala yon at saka yung mga officers na binanggit ko kanina para sa next hearing. Yes, Your Honor. Thank you. Salamat. So you may now leave para kapag trabaho ka pa. Maraming salamat po. Thank you. Sir,